Isang mister di umano ng ibang bahay ang punot dulo po ng isyu natin ngayong umaga at babasagin na po ang ating pananabik at maririnig na niya nating lahat ang kanyang saloobin. Ang lover boy po sa araw na ito ay magsasalita na. Narito po ang inaabangan ninyo, si Mang Honorio Dayag. Pasok! Mang Honorio, totoo po ba, Mang Honorio, na nagpakilala kayo kay Ate Irma na kayo ay byudo? Opo, ma'am. Bakit po ninyo sinabi yun? Siyempre, lalaki ako. Siyempre, ganun yung kanyang lalaki. Sandali lang po, Aling Veronica. Ano mo, ha? Ilang beses nyo na po bang naloko si Aling Veronica? Sa pambababae po ninyo? Nagbibilang naman. At nagbibilang naman. Wala. Ilan po? Ilan po? Ngayon lang. Ha? Wala lang. Hindi, Ngayon lang. Sinungaling na yun, ma'am. May kalima na yun. Ito. So si Aling Irma po ang last na... Kalima na yun. Parehas sila, taglima sila. Wala, sinungaling Ilan yun. po ba, Aling Veronica, ang nahuli ninyong naging Ang nahuli ko doon sa Cagayan, ano yan, 4. O, may kalima ito. Bakit po kahit nahuli nyo ng may 4 ng naging babae, hindi po ninyo hiniwalayan si Mang Honorio? Bakit po? Paano na hiwalayan mo? Siyempre, maliliit pa yung anak namin. Oo, tiniis nyo lang. Opo. Siyempre, siniis ko yun. Okay. So, kahit pala meron na kayo naging 4 na babae dati, nung araw, Mang Honorio, tinanggap pa rin po kayo ni Aling Veronica. Sinaawa sa matanda. Narinig po ba ninyo, Mang Honorio, bago ko po kayo tinawag, halos pinagsabay po kayo ni Irma, nitong si Toti po, karelasyon niya. Nakita po ba ninyo? Binibigyan po ni Toti ng halos 15,000 kada buwan. Ito pong si Ate Irma. Pinagsabay po kayo sa loob ng 2 taon. Tapos kayo po nagbigay minsan ng 7,000. Alam po ba ninyo na may relasyon si Irma at si Toti? Hindi ko alam. Hindi niyo po alam. So sa makatuwid po, Magkalayo tayo. may nakukuha pong pera si Ate Irma kay Toti, meron din pong nakukuhang pera sa inyo. Malinaw po ba yun sa inyo, Mang Honorio? Hindi ko maalam mga may Paano relasyon nyo siya. malalaman? Nasa Project 7 kami. Opo. Ngayon nga pong alam ninyo na, hindi po ba kayo parang napaisip bigla? Medyo alam ko na. Alam ko na yun. Eh, bugbugin niya ang pag-uwi nyo mamaya. Sa palagay po namin, kailangan po ninyong malaman ang isang bagay na sinabi po ni Ate Irma sa amin pong mga kasamahan dito sa programa. Sinabi po ni Ate Irma na kapag kayo ay tumanda at magkasakit, ibabalik niya daw po kayo kay Aling Veronica. Pakinabang. Mang Honorio, Baldado na ngayon pong narinig ninyo, masasabi niyo po bang mahal niyo pa ho siya? Hindi na, no, ganun yung sitwasyon na di bumalik ka sa kanya. Bumalik pa ako sa asawa ko. Mas maganda. Balikan ko pala yung asawa ko. Bumalik sa tomboy na lang. So ngayon, Mang Honorio, babalik po kayo sa asawa ninyo. Babalik po kayo sa asawa ninyo. Bumalik Okay. ako sa asawa ko. Pero gaano po kayo kasiguro na tatanggapin po kayo ulit ng asawa ninyo? Paano kung hindi na? Kiusap pa ako sa kanya na ano yung desisyon na. Narinig naman po ninyo, Nanay Veronica, ang sinabi po ni Mang Honorio, babalik daw po siya sa inyo. Hindi ko na matatanggap man. Naisip po ba ninyo, Mang Honorio, na darating ang punto na hindi po kayo, baka hindi kayo tanggapin ng asawa ninyo? O inisip po ninyo kasi sa 4 na beses na nagawa kong mambabae dati, napatawad ako, pinagbigyan ako ni Veronica, siguro naman itong pagkahuling beses na ito, mapapatawad pa ako. May sakit na po ba kayo ngayon, Mang Honorio? May mga nararamdaman na kayo? Wala pa, ma'am. Wala pa. Wala.
Wag na po sana nating antayin na magkasakit pa ho kayo, Mang Honorio, bago po natin ayusin ang mga bagay-bagay. Kaya po nais namin dito sa face-to-face na masolusyonan na po ang isyong ito. Kaya naman po nararapat lang na pagbuhusan kayo ng masinsinang counseling kasama ang ating trio tagapayo. Kakausapin po nila kayo para kayo po ay mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ang palagay ko, dapat kang meron din ihingi ng dispensa kay Toti. Toti, may aral kang dapat na matutunan dito. Ikaw rin, Toti. Alam ko, galit na galit ka. Itong panglima ba na naging sitwasyon niya, hindi niyo siya mapapatawad na? Ay, hindi ko po inililigaw si Mang Honorio. Kundi binubuksan ko lang ang inyong puso. Pwede pa ba si Mang Honorio bumalik sa inyo? Sa ating mga bisita, sana po dun sa pagkakataon na binigay namin sa inyo na makasama nyo kahit ilang minuto lang ang ating pong mga tagapayo ay pinakinggan ninyo po mabuti ang binigay nilang advice para po sa problema ang pinagdadaanan ninyo. Bago lang po tayo magtapos sa ating show, mayroon pa po silang message para sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Mang Honorio, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, totoong sa ating pagpapamilya ay maaari tayong masadlak, maaari tayong madapa, gaya ng nangyari sa iyo. Ngunit, sa kalaunan pa rin kinakailangan kilalanin mo, alalahanin mo, meron kang pamilya na mayong babalikan. Kaya't ako naman kanina ay natutuwa sapagkat nais mo pa rin bumalik sa iyong asawa at ayaw mong manatili sa kalagayan mo. Kaya't sana ay magmakaawa ka dito sa iyong asawa at naway masumpungan ng iyong asawa ang pagpapatawad sa kanyang puso at muli ay kanyang tanggapin ka. Kaya Aling Irma, tama yung prinsipyong tayo'y maging praktikal. Tama yon, katanggap-tanggap na prinsipyo yon. Ngunit may limitasyon yon at tanggapin mo rin na kapag ang pagiging praktikal nakakatapak ka ng karapatan, papasok ngayon ang batas. At maaring kapag nakalabag ka ng batas, lalo kang masasadlak, lalong mapapasama ang iyong kalagayan. Ate Irma, mukhang talagang nararamdaman mo yung sinabi mo at inaasahan ko na gagawin mo yung sinabi mong gagawin mo, hindi dahil sa takot, pero dahil talaga sa puso mo, nare-realize mo na ang iyong trato sa ibang tao ay kagaya ng ito.